iisang Espiritu patungo saan sa Ama. Ibig sabihin, doon ang ating direksyon papunta sa ating Panginoon. Isa lang direksyon. Pag tayong lahat ay nasa ating Panginoon Kristo, isa lang ang daan papuntahan natin. Wala tayong ibang daan, wala tayong dalawang daan, wala tayong sangang daan, kundi isang daan lamang at kadaanan. Hallelujah. Patungo sa iisang Espiritu, patungo sa ating Panginoon, sa ating Ama. Kaya nga, sabi niya, kaya ngayon kayong mga hintil, kayo mga Gentiles, sabi ng Scripture, therefore you are no more strangers. Hindi na kayo mga dayuhan. No more foreigners. Hindi na kayo mga foreigners. Pagka mga foreigners kasi, hallelujah, mga dayuhan, ay hindi halos nagkakaintindihan. Amen? Magkaiba ng ligwahe. Magkaiba ng kultura. Magkaiba ng tradisyon. Magkaiba ng gawi. Magkaiba ng paniniwala. Strangers niya eh. Foreigners and strangers. Hallelujah. Sabi niya, now therefore ye are no more. Hindi na kayo dapat magkakaiba ng gawi. Hindi na kayo dapat magkakaiba ng paniniwala. Hindi na kayo dapat magkakaiba ng kultura. Hindi na kayo dapat magkakaiba ng tradisyon. Kasi iisa ang ating daan. Din say amen. Amen. Ang kultura natin, ang ating pagmamamayan, sabi ng Scripture, ay sa langit. Amen. Our, hallelujah, citizenship is in heaven, sabi ng Scripture. Hallelujah. Uli na natin. You are no more strangers, nor foreigners, but fellow citizens. Kundi tayo ay mga magkakapatid, fellow citizens with the saints and to the household of God. Tayo daw lahat. Hallelujah. Amen. Ay mga magkakasama, wala nang hintil, wala nang dayuhan, na hindi kilala. Sa halip kayo ay mga kapwa, mamamayan, kasama ng mga pinili para sa Diyos at sa kasapi ng sambahayan ng Diyos. Itinayo kayo sa pundasyon ng mga apostol, mga propeta. Sabi-sabi ng pundasyon ng ating pananampalataya ay nakasalig sa pundasyon ng mga apostol. Kung ano yung pundasyong pinaniniwala ng mga apostol, kung ano yung pundasyong pinaniniwala ng mga propeta, dapat doon din nakasalig ang ating pananampalataya. Amen. Say amen. Kaya nga meron tayong Bible ministry, foundation of the prophets, teachers, amen, and evangelists, and the pastors. Hallelujah. Dapat iisa pundasyon tayo. Tinayo kayo sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta, si Kristo Jesus, ang batong panulukan. Hallelujah. Sa Kanya, magkakaugnay-ugnay ang buong gusali. Amen. Dahil dito, magkakaugnay ang bawat bahagi ng gusali. At lumalago bilang isang templo, saan? Sa Panginoon. Amen. Ibig sabihin, pagka ang pundasyon natin, hallelujah, ang mga apostol, mga propeta, which is, hallelujah, ang batong panulukan, ang sentro ng lahat ng ito ay walang ibang kundi natin po sa Kristo. Ang templo ay matatatag at matatayo ng matibay. Amen. Amen. Dahil hallelujah, magkakaugnay ang buong gusali. Kaya hindi siya mag-ewang. Hindi siya malutad. Matatag siya, hindi siya mabuhay, hindi siya malupok. Sabihin, ganyan ang dapat nating pundasyon. Isang klase ng pundasyong matatag. Why? Kasi magkakasali, magkakakonect ang pundasyon natin. Purihin ang ating Panginoon. Sa Kanya, magkakaugnay ang buong gusali. Ibig sabihin, ang patibayan, ang poste, hallelujah, ang pader, ang sahig, amen, ang lahat ng bahagi ng gusali ng templo ng ating Panginoon ay magkakaugnay. Sa Scripture, ye are the temple of the living God. Amen. Ibig sabihin, tayo bilang tayo ay ang templo ng ating Panginoon, dapat meron tayong ugnayan sa isa't isa. Amen? Dapat magkakaugnay tayo. Hindi tayo magkakabukod. Hindi tayo magkakakontra. Walang pakanan, walang pakaliwa. Lahat tayo isang direksyon. Amen? Hallelujah. Sa Kanya magkakaugnay ang buong gusali at lumalago bilang isang templo sa Panginoon. At kasabay dahil nga tayo magkakaugnay ang pundasyon, magkakasabay din tayong lalago sa ating. Amen. Dahil sa Kanya, kaya kayo din ay magkakasamang itinayo
Dahil ikaw saan? Sa ating Panginoon. Tayo ay magkakasamang itinayo. Amen. Hindi tayo magkakaiwalay ng itinayo. Magkakasama tayo itinayo. Bilang isang tahanan para sa Diyos sa Espiritu. Ibig sabihin, bilang tayo ay tahanan ng ating Panginoon, tayo ay magkakasama o itinayo ng ating Panginoon sa iisa. Sabi niya, bilang iisang tahanan para sa Diyos at sa Espiritu. Sabi niya rito sa kanyang preaching na, sabi niya, now Jesus invested in all the powers of God, but when he met Satan, he never used any of his powers. He only referred to the word. So, meron tayo kinrate ng ating Panginoon. Paano daw ang ating Panginoon ito eh? Nung magtagpo sila ng Satanas, hallelujah, hindi naman siya gumamit ng kapangyarihan para labanan si Satanas. He just only used the word. He never used any power of his powers. He only referred to the word. He said, it is written, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa kaya hindi tayo po consider na bibigyan mas mga importansya sa mga tinapay, sa mga pagkain ng ating physical na katawan. Kaya na ngayong gabi, amen, binibigyan natin ang ating panahon sa gabi ito para saan? Sa salita ng ating Diyos. Dahil alam natin na hindi lang ang tinapay ang kinabubuhay ng tao, hindi lang sa bread, hindi lang sa pagkain literal, but by every word, hallelujah, hindi kundi ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. Amen, hallelujah. Hindi pwedeng sabihin na sa bahay na lang ako, I can stay home and be just as good as Christian as you. Kahit nasa bahay lang ako, okay lang, Christian din naman ako eh. Magka-pares lang tayo ng bibig kasi Christian din naman. Invite ko rin ako, as good as Christian as you would be in the church. Kahit nasa church lang, sabi niya, you can do it. Hindi mo pwedeng dito. Sabi niya, the Holy Spirit feeds on the Word. Para doon nagkapakain ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng salita. Kung nasa bahay ka lang, nagkapakuya-kuya pa, hindi ka makakakain ng salita doon. Amen. The Bible is God's spiritual diet for His church. Ito yung pinaka-diet natin, ang salita ng ating Panginoon. And the Holy Spirit is the one who brings it to you. Sino doon nagdadala? Ang banal na Espiritu. Amen. Sabi ng Scripture, kung saan may dalawa, doon nagkakatipon sa kanyang pangalan, nandun siya sa kalagitnaan. At yun ang panahon kung saan siya nagpipit sa atin ng kanyang salita. Kaya napakalaga ng fellowship. Napakalaga ng pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya hindi mo pwede sabihin, I am a good Christian as you pag nasa bahay lang ako. Amen. Hallelujah. The Holy Spirit feeds on the Word. The Bible is God's spiritual diet for His church, and the Holy Spirit is the one who brings it to you and places in the heart, and with thanksgiving, sa pagpasalamat, you water it, and the same thing today. Ito yung paraan kung paano natin makakain ng ating kaluluwa. Binibiligan niya sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Sabi niya, mga kapatid, the same thing, the very thing that the church is watering, kung paano daw ang iglesia ay binibilig ng ating Panginoon, yung binihi sa atin, the seed is the word. It is the very word, sabi niya. It looks how perfectly, kagaya daw ito ng kay Isaac. Amen. Iniwan niya ang kanyang bahay para lumabas sa field. Amen. At nung makita niya si Rebecca, nung makita siya ni Rebecca, and the church matches Christ in the air. But the same thing sabi niya. And he takes her back into the Father's home, where the mansions are prepared. Isaac came out from his father's house. Lumabas si Isaac sa bahay ng kanyang ama. At nandun siya sa bukid. And when he saw Rebecca coming out of the camel, and she loved him at first sight, and jumped off the camel and ran to meet him. Yung sinasabi ng Scripture. Nung si Rebecca, nang makita niya si Isaac, tumalon siya sa camel. Amen. At nilapitan niya, sabi niya, nalove at first sight itong si Rebecca kay Isaac. Amen.
si Rebecca. And she loved him, love at first sight, and jumped off the camel and ran to meet him. Sabi niya, there where we meet the Lord. Ganito dito natin para patagpuin ang ating Panginoon. Amen? And the very camel that she was watered, flocked to her husband, ito kanyang kamelyo na kanyang pinainom, ang nagdala sa kanyang magiging asawa. And the very power that the church is worshiping, that the words calling, tawag sa paraticism, will be the same power that take the church up into the air to meet the Lord. Ganun din daw. Ang church, hallelujah, ang church na ito, amen, ang magdadala sa atin, papalapit sa ating Panginoon. Kaya kung tayo dito ang ating church, hindi tayo mapapalapit ng lalo sa Panginoon. Kung tayo hihiwalay, magsusunod sa bahay, magtutulog lang tayo doon, paano tayo mapapalapit sa Banal na Espiritu? Pero din daw, ang camel na pinainom ni Becca, yun ang naging daan niya para makilala niya at matagpuan niya si Isaac. Ganun din daw, hallelujah, sa atin din. The very church, sabi nga, ang church ganun din. Hallelujah. Kailangan meron siyang sasakyan para makita niya ang ating Panginoong Kristo. Amen. Sabi niya sa question and answer, The Dwelling Place of God, Volume 1. Sabi, the same question settled when the Holy Spirit comes into the human heart. It casts down reasoning, ang kasalanan daw. Pag pumasok sa puso ng tao, nagdadala siya ng reasoning, ng dahilan, amen, ng alibay. It goes above our intellectual affair. At kapag pumasok yan, sabi niya ang kasalanan, sa human heart, nagdadala din daw siya ng reasoning at hanggang sa magkaroon ka ng intellectual affair. Na today, sabi niya, ang reason so many ups and down, kaya may maraming ups and down sa buhay natin, enter into the religious people because there is an intellectual conception of Christ. Kaya mayroong ups and downs sa buhay ng tao, sa mga religious people, kasi doon sa mga maling conception nila at paniniwala nila sa ating Panginoon. Pag mali ang pagkaunawa mo sa Diyos, mali ang paraan ng pagtanggap mo sa ating Panginoon, hallelujah, mali ang iyong conception sa ating Panginoon, kahit pa religious people ka, nandun yung mga ups and downs. Amen. In other words, sabi niya, it's in their mind and not in their heart. Ang itong dahilan kasi, ang salita ng ating Panginoon hindi nilagay sa puso nila, kundi na ilagay sa kanilang isip. Intellectual conception. Amen. Sabi, they just mentally believe it. Naniniwala sila mentally. Amen. And your mental will reason, dahil nga naniniwala ka lang mentally, pwede mag-reason out ang iyong mental. Amen. Pwede ka mag-question, pwede ka mag-doubt. Then, sabi niya, gaya din doon ng divine healing, pagka, hallelujah, nagkaroon ka lang ng question sa puso mo, nag-doubt ka sa kagaling na pinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon, mag-iisip ka. Nandun yung tinatawag yung mental conception. Intellectual kasi sa isip mo lang, tinatanggap mo ng ating Panginoon. So, dapat daw, pinapasok mo siya in your very heart. Deep inside your heart. Hallelujah. Sabi niya, but when that comes into the heart, pag daw siya tinanggap mo sa buong, sa kalooban ng iyong puso mo, it is faith. Ito'y pananampalataya. It's a positive. Hindi negative, positive. There's no question at all. Walang tanong. It's all settled forever. Kasi nandun eh, sa puso mo siya tinanggap, hindi sa isip. Kaya wala magpo-question. Wala mag-doubt. Hallelujah. And your heart doesn't reason. Ang puso mo ay hindi nagre-reason. Because it is the throne, the dwelling place of the Almighty God. Ang puso kasi natin ay ang dwelling place ng ating Panginoon sa Kristo. Kapag nandun siya, there's no reasoning, walang doubt, walang alinlangan, hallelujah, na mailalagay sa puso mo. Why? Kasi nandun siya sa dwelling place.
nandun siya sa tamang lugar kung saan siya dapat nandun. Amen. Hallelujah. It's in your heart. Sa puso mo. It will make you Christ-like. The fruits of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, gentleness, patience, faith. Lahat ng ito, hallelujah, ay bunga ng Banal Espiritu na sa puso natin. Alright? Those things are what the Holy Spirit controls. Hindi kinokontrol ng Banal Espiritu. Our emotions is not so much as jumping up and down, sabi niya. Amen? Pwede natin gawin yan. Pero hindi yun ang talagang kinokontrol ng ating Panginoon. The fruits of the Holy Spirit. Love, ang joy, ang peace, ang long-suffering, ang goodness, meekness, gentleness, patience, and faith. Sabi niya, but the Holy Spirit brings you into operation. Ang Yesus daw ang nag-oopera, ang nag-control, or in control of God, that you walk in peace, and in love, and in joy, and long-suffering, and goodness, and meekness, and gentleness. Tulad na naman niya. You see, sabi, it isn't something that you do, sabi niya, ang Diyos ang nag-ooperate ng bagay na ito. He is the one in control. Siya ang nag-control ng lahat na mayroon tayo. Sa tingin nyo kaya kung hindi niya control ang ating long-suffering, makapagtipis kaya tayo? Sa palagay nyo kaya kung hindi niya kinokontrol ang pag-ibig sa gawain, magtipis pa ka tayo ng gawain ganito? Hindi. Sa tingin nyo kaya kung hindi siya may control ng ating katuwaan, magiging masaya kaya tayo sa simpleng buhay? Baka hindi. Dahil nga siyang may control ng lahat ng ito. Siyang nag-ooperate ng lahat ng ito sa buhay natin. Kaya nagagawa natin ang lahat ng bagay na ito. Why? Kontrolado niya. Hawak niya ang lahat ng bagay. Ang iyong kapayapaan, bakit payapa tayo sa gabi ito? Why? He is in control. Can you say amen? Amen. Bakit tayo ay may katuwaan? He is in control. Bakit tayo ay may goodness? Bakit tayo may karabaan and gentleness and patience? Why? He is in control. Purihin ang ating Diyos. Sabi niya, I believe in the grace of God. Sabi niya, if you die in your sins, you go to a worse habitation than what you are living now. But if you die in Christ, you shall be with Christ, for He is the way. Pag tayo namatay sa kasalanan, ito na ang pinaka-worst habitation na mapupunta ng tao. Sabi niya, pero kung mamamatay tayo sa ating Panginoon sa Kristo, you shall be with Christ, for He is the way. Nasa kay Kristo ka dahil alam niya ang daan. Sabi niya, remember, when you die, and that soul leaves you, it never changes. Kung kayo na kay Kristo, tumatay ka, iwan ang kaluluwa mo. Hindi naman nagbago ang lahat. Amen? Sabi niya, no. No, sir. Death doesn't change the soul. Ang kamatayan daw ay hindi nagpapabago ng kaluluwa. It changes its dwelling place. Ito lang pala eh. Ang dahilan, pag namatay ang tao na kay Kristo, hindi naman nagbago ang kalalagayan ng kanyang kaluluwa. Ang nagbago lang, yung dwelling place. Dati siya ay nasa katawang lupa, yung dwelling place niya, pero pag siya'y namatay, palilipat lang ang kanyang kaluluwa sa presensya ng ating Panginoon. Yung dwelling place. Hallelujah. Yung lugar kung saan nandoon yung inyong kaluluwa. Sabi niya, when the person dies, sins doesn't change, that doesn't change the soul. It changes the dwelling place. But it is the same soul, yung pa rin daw ang parehas ng kaluluwa. Pero pag hindi ito na born again, sabi sa book of John chapter 3, verse 3, and the part of the eternal Spirit of God is that the beginning, anything with the beginning has an end. That's the reason God is the only things eternal. Unless you are born again, kapag hindi na born again, and have eternal life, at nagkaroon ng buhay na walang hanggan, it means God's own life is in you. Amen. Yeah. Pero pag wala ka sa ating Panginoon, you'll perish. Durusa ka. But where God's life is in you, pero kung nasa iyo daw ang buhay ng Diyos,
God is in you. Kapag nasa iyo ang buhay ng Diyos, walang perish. Why? Kasi ang Diyos ay nasa iyo. You are a son, an offspring of God. Pag offspring ka ng ating Panginoon, pag nasa iyo ang Diyos, siyempre nasa iyo eternal life. Amen. That's the only thing the church needs. Ito ang kailangan lang ng iglesia. Kapag ang Diyos ay nasa iyo, then He lives in His own life through you, at nabuhay siya sa buhay mo. Sabi niya, then you are concerned about your brothers and your sisters, and that's how we know that we are Christians. Let's go. Sabi niya, men and women, ang laki daw at mga babae, ito daw ang panahon to shake yourself. Yanagin mo yung sarili mo. Hugayin mo. Isingin mo yung sarili mo, sabi niya. It's time to shake yourselves. It's time to examine yourselves. Ito daw ang panahon para suriin mo ang sarili mo. And see where we are standing. Yanagin mo ang sarili mo. Hugayin mo ang sarili mo. Isingin mo ang sarili mo. At alamin mo kung saan ka nakatayo. For death does not change it. Dahil ang kamatayan, pag namatay ng tao, hindi na mababago ang iyong pupuntahan. Kaya hanggat buhay pa tayo, hanggat humihinga pa tayo, may pagkakataon ka pang sampalin yung sarili mo. Yanigin yung sarili mo para malaman mo kung saan ka ba nakatayo. Death doesn't do nothing to a man but change the dwelling place. Doesn't change your nature. Ang namatay, hindi na mababago ang nature mo. It doesn't change your faith. Hindi na mababago ang iyong pananampalataya pag namatay ka na. It doesn't change nothing in you. Ang mababago lang ang iyong dwelling place. Ganun din sa mga nakay Kristo Jesus. Pag namatay tayo na nakay Kristo Jesus, hindi na mababago yung nature natin. Hindi na mababago yung ating faith. Hindi na mababago yung ating sabi niya, yung nature, ang mababago lang yung dwelling place. Amen. From this this mortal body to immortal body. From this corruptible body to incorruptible body. So, yung dwelling place ng ating kaluluwa, yun ang magbabago. Malilipat to sa isang lugar, patungo sa isa pang lugar. At ang taong makasalanan, pag siya namatay, ganun din. Yung nature niya, hindi na mababago yun. Yung kanyang faith, hindi na mababago. Kasi wala na, patay na. And na lang lahat. Death separated. Sige, pero tayo mga manampalataya, sabi niya, mamatay man tayo, sa presensya ng ating Panginoon, hindi na mababago ang biyaya ang binigyan natin sa atin. Tayo lang, yun na po.